kapatid, at ang pagdiwang sa banal na Eucharistia ay sa Reverendo Father Rick Flores, ang ating rektor at kurang baroko. Magpatawa po ang lahat at sa kayang kurang ang kurang. At ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nanalangin tayo. Ang naming makapangyarihan, ipagkaloob kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong pusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsuko na. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ng lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siyang magsisi at magtagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matrid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil dahil sasabihin ninyo, hindi tama itong ginawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matwid ay nagpaksama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakatuig at gumawa ng mga bagay na matwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod
Sa nagawa niyang kasamaan nung una, mapupuhan siya at hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin yung lumutin tanang kasalanan namin. Hiling namin yung lumutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko yung Panginoon. Panginoon, ako'y tingin, pagkat ako'y tumatakoy. Tingin mo ang pagtawag ko, pag-iig ng iyong tulong. Hiling namin yung lumutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming mga kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatong mong nakalaan. Nung iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo'y matakot. Hiling namin yung lumutin ng kasalanan namin. Sa ito kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa mga pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsakit ng umaga. Hiling namin yung lumutin ng kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di tutupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nangandang sa sinuman ay tumupos. Ililigtas ang Israel, yung kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang mga kasalanan. Hiling namin yung lumutin ng kasalanan namin. Magsapalan natin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang patay. Ang sunodang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang nagpot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umanak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, tuloy ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya kung maghandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng Lord sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon po tayo po. Natutubo tayo ngayon para sa ikalawang Biyernes ng pagsasagawa natin ng Estasyon ng Cruz. At narinig natin mula sa ating unang pagbasa ang napakagandang paalaala kung saan para bang ang sinasabi sa atin kung nakilala na natin ang Diyos sa ating buhay bilang Panginoon natin at tagapagligtas, huwag na tayong tumalikod sa Kanya at lumayo, sapagkat ang pagkakilala sa ating Panginoon ay nangangahulugan ng patuloy na pagtanggap ng biyaya at pagpapala, habang ang hindi pagkilala, ang pagtalikod at paglayo sa Kanya
ay nangangahulugan ng kapahamakan at kamatayan. Kung mauunawaan lamang natin ang mga salitang ito mula sa unang pagbasa, hindi tayo aalis, hindi tayo lalayo, hindi tayo tatalikod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos na kinikilala, sinusundan at pinaglilingkuran natin ay ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Alam natin yun. Kaya nga lamang may mga pagkakataon na sadyang pinipili natin ang lumayo at tumalikod dahil sa iba't ibang kadahilanan. Pero sa ganong mga desisyon na ginagawa natin, hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Sabi nga ng unang pagbasa, kung ang taong matuwid ay tumalikod sa Diyos, siya na rin ang dapat sisihin at wala ng iba. Sapagkat malinaw, ang pagtalikod, ang paglayo sa Diyos ay para bang pagtalikod at paglayo sa grasya. At alam natin kung anong ibig sabihin nun, di ba? May pagkain, lalayo ka ba sa pagkain? Magugutom ka. Kapag nakakaramdam ka ng gutom at alam mo kung saan ka dapat pumunta para makakain, hindi ka ba pupunta doon sa lugar na yun o sa taong iyon para ikaw ay makakain? Di ba napakasimple ng logic na tinuturo sa atin ng unang pagbasa? Kung ang Diyos ang pinanggagalingan at pinagmumulan ng lahat ng biyaya, di ba mas dapat ipagsiksikan natin ang ating mga sarili sa Kanya? Kapagaman, hindi tayo karapat-dapat, mas lalo natin dapat ilapit ang ating sarili sa Kanya. At bakit hindi tayo magiging karapat-dapat sa Diyos? Meron bang nakakaalam ng sagot? Bakit hindi ka magiging karapat-dapat sa Diyos? Ano ang pwedeng maging dahilan at hindi ka magiging karapat-dapat? Sinasabi natin yung pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Bakit hindi tayo karapat-dapat na tumanggap sa Kanya? Isa lang ang malinaw na dahilan. Dahil tayo, katulad ng sakramento ng pagkukumpisal ng banal na misa, tayo hindi man karapat-dapat ay binibigyan ng pagkakataon na makibahagi sa Kanyang misteryo, tumanggap ng Kanyang biyaya at pagpapala. Kaya iyon ang magandang balita para sa ating lahat. Walang sino man dito sa atin ang karapat-dapat sa harap ng Panginoon, sapagkat lahat tayo makasalanan. Pero sa kabila ng pagiging makasalanan, ipinagsisiksikan natin ang ating mga sarili sa Diyos at humihingi tayo ng biyaya, ng awa, ng habag. Lord, hindi ako karapat-dapat, pero sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong katawan na tatanggapin ko sa komunyon, gawin mo nawa akong karapat-dapat. Kaya patuloy tayong magnilay at manalangin na may kasamang sakripisyo ngayong panahon na ito ng Kwaresma. Amen. At ngayon mga kapatid, itataas natin sa Diyos ang ating pinagsama-samang panalangin habang umaasa tayo sa Kanyang nag-uumapaw na biyaya at pagpapala. Ang sambahan naway maging kasangkapan ng pagkakasunto, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga taong makikipagtagmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang iniwan namin panalangin. Ang mga pinuno
puno ng pamahalaan. Naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Atin naman iwasan ang paghihiganti, karahasan, at pag-aaway na bunga ng hidwaan, kabaluya, o pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Tayong lahat nawang matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga nakaramdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Tatahimik po tayo sandali para sa ating mga personal na kahilingan. Ang lahat na ito, Ama, ay hinihiling namin sa iyo sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Opo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang kapinawan ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan at karangalan sa ating kapatipangan, sa buong sa bayan niyang ganap. Aman naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nilog mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Ipinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ng marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mong kami ay bubuti, isinubo mo si Jesucristo upang panunawan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga ati at tukra ay tamayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaluhod ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng turong ng trono, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ng paligid sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang katangalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya tinagpus ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaglabihan niya, inilabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang ating katawan na handog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay matuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa bundaigdig. Puspusun mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng tamang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming mahinglay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginggapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Pablo ng Cruz na namuhay dito sa daigdig ng kalubot-lubot sa iyo. Maripagdiwang malamani ng pagpupuri sa kararamdaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At ngayon mga kapatid, ang pag-ibig po natin awitin.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilabos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapalagad ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kapag iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo nagpasaralang hanggang. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aadag sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aadag sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, Pagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapagad ang mga inaanyayahan sa kanyang tiging. Panginoon, hindi rin karapatakan sa magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauutol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kaya muli, maraming salamat po sa pakikinsal at sa pagdala sa ating misa. Natatapos ang misa, lumulubog ang araw, lumalamig ang panahon. Maraming salamat sa Diyos. At katulad po ng binanggit natin kanina sa 6 a.m. Mass, para po sa mga nakapagsimba na, ang misa ngayon na ginawa natin kasama kayo at ang estasyon ng krus na gagawin pagkatapos ay dagdag sakripisyo para sa mga espesyal na panalangin na gusto nating ilapit sa Diyos. No? Medyo mahaba-haba po yung lalakarin ngayon mula dito sa lugar na ito hanggang doon sa North Street. Review. Sa North Review. sa malayong lugar. So, pwede po bang makiusap sa bawat hakbang na talagang yung hakbang na hirap na kayo, alalahanin nyo si Father Vic. No? Lord, mahirap itong Father Vic na ito. No? Pinagdarasal ko po siya sa iyo. No? Sana pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. Sana maging mabait na siya, Lord. No? Sana huwag na siya maging pasaway. At sabi ni ate, huwag nang maging masungit. So, tama naman. Totoo yun. No? At yung mga ipinagdarasal ninyo, yung mga kasama sa bahay, yung mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, ito yung magandang pagkakataon para sila ay ipagdasal. Pero siyempre, mas pagpakinggan ng Diyos ang dasal kapag yung ating puso ay malinis. Kaya naghahanda rin tayo para sa pagkukumpisal. No? Ang schedule natin sa parokya ay sa April 8. No? Matagal pa. Kaya makakapagnilay pa, makakapag-isip pa kung ano-anong mga kasalanan yung talagang gustong ikumpisal kay Lord, no? At ihingi ng tawad sa Kanya. At ako po ay manlalamang sa inyo. Pagkat sinasabi ko malayo, yung pupuntahan ngayon, nakakalungkot pang sabihin, hindi po ako sasama. O diba, ang daya? Ako po ay pupunta sa Immaculate Heart of Mary, Paris, para tumulong doon sa pagpapakuntisal. Kasi po, simula po nung Thursday after Ash Wednesday, gabi-gabi, kami po ay nagpapakuntisal na sa iba't ibang parokya. Kaya ngayong gabi, ang schedule ay doon sa may Antipolo, Taktak, sa may hinulugan Taktak. Kaya pupunta po ako doon ngayon para tumulong sa pagpapakumpisal. Para sa April 8, pupuntahan tayo ng mga pari at magpapakumpisal. No? Kasi kapag ito ako pupunta sa kanila, tama. So, hindi rin sila pupunta. So, ganun lang naman po yun. Tulungan lang. No? Kaya maraming salamat sa pakikinsa. Katulad ng sinabi ko, mahaba ang magiging paglalakad. Basta isipin nyo na lang, mahirap ito ni Father Vic. Lord, ipinagdarasal ko po siya sa iyo. Amen? Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Para sa sarili